Welcome in my vlog. Araw ng linggo guys at nagpapaabot ako ng magandang umaga sa lahat-lahat ng mga viewers. So nandito kami ngayon sa isang probinsya ng El Oriente, pero ito ay baryo o nasa gubat kami kasi malayo-malayo kami sa sa kabihasnan ng El Oriente. So nandito kami guys sa sa malapad na ilog. Maagang maaga. Ang araw natin mga katokad friends ng ating pag liliwaliw dito sa gitna ng ilog ay araw ng linggo ngayon guys, araw ng linggo. So kasama ko si si Wesley, yung pamangkin ko. Wesley. Ayan, hello. So ayan. So tatawid kami dito kami guys sa gitna dumaan. Ayan. Ito yung dinadaanan namin. Ang lamig ng tubig mga tokad friends. Masarap. Masarap na maglumunoy sana dito. Pero mamayang hapon pagkatapos ng ng gawain doon sa bahay ni tatay, pupunta kami dito, maliligo kami rito. Masarap kaya dito guys na maligo. Ayun. So patawid na kami mga tokad friends dito. Dahan-dahan ka lang sa sa pagtawid. Madulas daw sabi ni Wesley. Dito sobrang babaw guys ng kanilang dadaanan. So saan ba sila dadaan dito? Dito masyado silang mababaw. Dapat ito ay pinapalalim. Kasi sabi ko nga doon sa vlog ko mga katokad friends, kailangan malalim yung dadaanan kasi yung ilis ito matama sa sa mga bato-bato. Masisira yung masisira guys yung mga ilisin nila. So kailangan nilang palalimin. Yung kakilala namin dito guys, maagang maaga na nagtatanggal ng bato. So ayan. Dito kami mga tokad friends sa mga kakahuyan. Ayan nasa kakahuyan kami ngayon. So maglalakad-lakad kami guys dito sa sa kabilang gilid. So andito kami guys sa kabila. Ano masabi mo Wesley sa pinunta natin? Maganda dito guys, kaya pumunta na kayo. So yun, maganda raw. Kasi pangilang punta mo rito ngayon lang, di ba? Ay, pang dalawa. Baka masabi pang dalawa. Kasi 3 years old, parang pumunta na ako. Pero hindi mo pa alam dito, di ba? Ngayon, malaki ka na, nakapunta ka na ngayon dito. So alam mo na ngayon. So nag-adventure kami guys. Naglalakad-lakad lang kami dito. Ayan. Aking mga paa. At yun. Aba, may balak pang pumasok yung loko. Ayun na guys. May ahas dyan. Takbo siya. Walang ahas dyan. Pag dyan tayo, ano to? Palaka? Alin? Palaka yan. Beetle pa lang. So ayan. Medyo napapalayo na tayo mga katokad friends sa ating paglalakad. Masarap maglakad sa umaga kasi yung yung init. Masarap yung init sa katawan. Ano yun? Alin? Bato. Kunin mo, ganda yan, bato. Ay, yawa, basa. Tingnan mo, may yan. Ganda guys ng bato. Kaya mga gato kaganda, ginaganon. Toink! Ganyan din ginagawa namin kaya yung padamihan kami namin. Pag nagdadagat kami. So dito guys, may mga yung mga bato dito, may mga putik dito. So kailangan talaga pag gusto mong maligo, talagang magpili ka ng magpili ka ng lugar na walang putik kasi para hindi makati. Doon sa Ayan. Sa kabila. Walang putik. Ilang ng bangka. Mga kaibigan ni Wesley, asan ba yun? Ay, sa
Kaibigan ni Wesley, ayun sa may puno, nagpapahinga. Sinundan si Wesley. Kung saan yung kaibigan nila, pupunta sila. Sama-sama sila. Kagabi pa yan guys. Kagabi pa yan nagtatawanan. Ang saya nila. So, uwi na tayo, uwi na. Mga masayahin yung bata kapag kasama si Wesley. Mamaya mga Tokad friends, pagkatapos ng padasal, yun, bali ang gagawin ko sa mga kabataan, bali bibili ako ng mga tinapay, biskwit para ibigay sa kanila. Kasi iyon yung nakagawian ko dito pag ako napunta sa Canduros. So mamaya mga bandang alas 2, ganyan hapon, tayo ay mamimigay ng makakain ng mga kabataan. Medyo madulas. Lakas ang lumalakas na guys yung yung tubig. Kaya mo yan, diyan mga friends mo. Malakas daw ng agos to. Yung current talaga guys ng tubig malakas talaga. Kasi nga binabaan nila yung hinukaya nila yung gitna. Kaya malakas yung tubig. Pero pag mabuti nga hindi gaano pang yan. Kasi dito ngayon sa Samar mainit. Kaya yung tubig mababaw pa. So hindi pa gaano kalakasan din. Pero yung mga ibang lugar talagang super lakas talaga guys yung daloy ng tubig. Masarap talaga guys dito sa may sa lugar ng Canduros kapag adventure lang ang hahanapin ninyo. Shoutout nga pala sa lahat ng mga friends ko sa Banawe. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Shoutout sa mga viewers ko at shoutout sa lahat ng mga subscriber. At ako yung papasalamat din sa mga OFW sa mga nanonood. Bagamat abala kayo sa inyong trabaho, subalit may time pa rin kayo guys na panoorin ang aking vlog. So maraming pong salamat sa inyo, sa inyong suporta. At patuloy po tayo na bablog sa lugar na to hanggat hindi pa kami umuwi. So ang uwi namin guys sa 30 pero alis kami dito is 29 kami alis dito sa Canduros, then pupunta kami ng MacArthur. Mag-swimming po kami. So tabayanan ninyo guys doon sa lugar na yon na aming pupuntahan. Kailangan po namin makapaligo sa dagat kasi yung pinuntahan naming dagat nung pumunta kami dito is maraming jellyfish at hindi maganda yung dagat. So makatis siya. So kailangan po namin na makapaghanap ng ibang resorts para kahit paano naman ay masulit namin guys yung lugar na pinuntahan namin. So dito mamaya maliligo kami mamayang hapon. Kasama ka ba Wesley? Opo. Ayun. So ikaw ang mamimigay ng mga biskwit at tinapay. Yes. Ayun. Sige raw ng sige. Okay lang sa inyo guys. Okay lang sa inyo. So ayun. Bali 29, 29 guys, alis na kami. So gagala na kami sa sa MacArthur. Tapos sa 30 is babalik na kami guys sa sa Tacloban at doon kami mag-stay ng for 12 hours yata or 10 hours yata hanggang ganun.
So para malapit na kami doon sa sa airport kasi kailangan 31 ng umaga makasakay na kami ng eroplano para makauwi na kami sa aming bahay. So tamang-tama naman guys na habang nandito pa kami talagang susulitin namin na ma-enjoy namin yung magandang lugar ng Canduros. So ay napakaganda rito guys. So libre guys yung libre guys yung tubig sa sa paghuhugas ng anumang mga things. Ayun, libreng-libre kasi napakaraming tubig dito. Ilog ika nga, napakalawak ng ilog, malinis, malamig. Napakasarap guys na magtampisaw sa umaga. So ayan. Bali mamaya, hindi lang dito guys yung ipakikita ko. After this na pupunta rin ako doon sa kabilang side. Sa kabilang side para kunan ko rin yung mga magagandang tanawin sa lugar na yon. Ayan. At yung pinaka-last na aking ibilinag nung nandito ako. So diyan nakakuha ng ahas. Diyan sa may gitna na yan, yung part na yan. Kasi naglagay ng lambat diyan. So ayan. So may posibilidad na yung mga ibang parte talagang nagpapahinga yung sawa nung time na yun. Kaso nalambat siya. So ako na pag ako naliligo talaga pag pag hindi salted yung pag fresh water, talagang hindi gaano akong naliligo kasi alam ko yung sitwasyon sa mga ganyan. Pero hindi naman hindi naman all the time. Hindi naman siya guys all the time, pero meron ding part or mayroong time talaga guys na na mayroong ganun kasi yung mga ganun nakakakain ay nagpapahinga. So ayun. Dito pag dating dito, pag dumating ka, ito yung mga bangka dito, mga Tokad friends, ayan. Yung mga bangka dito sa may Canduros, ito yung ginagawang pinagkakakitaan sa mga tumatawid o bumabagtas or either na namamalingki. Ayan, namamalingki. Ayan. So talagang yung bangka na to na dimotor ay sadyang napakalaki ng pakinabang para sa kanilang kabuhayan. So ayan. So ayan guys. Bali daanan ko na rin mga Tokad friends yung mga bangka dito sa side na to. So akala ko guys ito lang yung mga bangka dito. Pero meron pa pala dito sa may side na to. Ito lalim po. Saan? Yun lalim. Yan. Malalim daw dito guys. So malalim naman talaga dito sa part na to. Ang lamang yung ating konting problema dito is maraming dahon, may putik siya. So sa part din ng gitna, sadyang napakalalim yan guys. So ayan. Ito yung mga ibang mga sasakyan dito. Ayan. Mayroong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kulang-kulang 10 guys ang mga bangka dito sa kabilang gilid. So marami na talaga sila guys. Pero kahit papaano naman pero sa dami sa dami guys ng bangka na rin dito, mayroon pa rin silang kinikita kasi nga may mga relatives, mayroong salitang usapan na sa ganyan kami sasakay, sayo kami sasakay. May mga usapan na ganito dito kaya hindi maaari na hindi kikita yung mga may-ari ng mga sasakyang ganito. So ayun. Bali nga pala mga Tokad friends, pag napasyal kayo dito sa sa Ilorente. Kaya guys kung i-try niyo na pumunta dito sa may Canduros. Napakaganda dito. Napakaganda talaga rito guys. Mapayapa dito guys, mapayapa rito. Lalong mawawala guys yung pagod ninyo kapag nakita ninyo mga magandang bundok dito. Ayan yung mga nagtataas ang bundok, yung mga puno dito nagluluntian. Ang ganda-ganda dito. Tapos yung mga kabataan dito, ayan sunod na sunod kay Wesley. Ayan, kaibigan kasi nila yan Pag binata na si Wesley, dalaga na rin kayo. Makikilala nyo pa si Wesley. Makikilala nyo pa siya. Napapangiti na lang yung dalawang bata. So ayan guys, bale tutuloy na ako mga Tokad friends.
Bali yung part na yon ano, yung paakyat ka, pag ganon, ayan yung mga kabahayan dyan sa taas ng Kanduros. Ayan. So maliit pa lang na ano, maliit pa lang siya na family. So kukunti pa lamang yung mga bahay dyan sa lugar na yan. At uwi na kayo Uwi na kayo, sumama na kayo. Uwi ka na, Wesley? Hindi, uwi ka na. Kasi mga friend mo, sinusundan ka. So ako may magbablog pa rin ako eh. So ayun nga na yung lugar na yun, makikita ninyo na yung part na yun mayroong dike. Kasi one time is nagkaroon din sila ng experience dito na nag-flood yung tubig. So nagkaroon na rin sila ng dike. Dito sa Kanduros may dike na. Ayan. Pagkatapos, so nung nalagyan yung dike, hindi ko lang alam guys kung ano yung naging iba pang project sa lugar na to. Pero ang nakakatuwa kaya guys, kasi nagkukwento lang kasi ako. Kasi nung time na pumunta ako dito sa Kanduros, wala pang kuryente noon. So gusto ko lang talaga i-share sa inyo na ganun talaga ang buhay ng probinsya. Tapos lalo pat nasa baryo ka, tapos yung lugar ninyo wala pang kuryente. So dito ko talaga naranasan first time ko talaga guys naranasan first time na makapunta ako ng malayong baryo dito pa sa Kanduros. Na-experience ko guys nung gabi, nakita ko na mayroong sayawan. Ang gamit nila ay Petromax. Talagang hindi ko makakalimutan yung guys. Nakita ko talaga doon mismo sa sayawan, ang gamit nila ay Petromax. So mga ilang taon ang lumipas, pagbalik ko dito guys, nagulat ako kasi nga mayroong ng kuryente. So talagang walang imposible na magkaroon guys na ng pagbabago unti-unti sa lugar na kung saan parang di ko naman sinasabing hirap na hirap alam naman parang ganon ikahos sa mga materialis na bagay. Pero ang lokal na kasi na pamahalaan din kasi nakikita naman nila na may mga baryo na mayroong mga pangangailangan. So kaya ang nangyari nga ayun, ang local governments ay patuloy pa rin na tumutulong sa kanila. At yun nga, nakakatuwa, nagkaroon na rin ng kuryente dito sa may Kanduros. So wala kayong problema pagdating sa mga gamit about sa mga electricity. Kasi siyempre, mayroon ng kuryente dito. Electric fan, kung gusto mo kung anong gagawin mo sa pwede mong gawin dito sa Kanduros kasi nga may kuryente. So, pagdating ko rin dito dati, yung kanilang basketball court is open. Wala pa siyang tawag dito. Wala pa siyang bubong. Pero lumipas din ang panahon na yun nga nagkaroon na rin ng bubong, maging maayos na. So, paunti-unti talaga guys na gumaganda yung Kanduros. So, salamat talaga na mayroong sumusuporta sa bayan ng Kanduros.
bago, di ba sa ano? At ngayon nga guys, bali pagod na yung aking paa sa kakalakad sa mga bato. Ang gagawin naman namin guys para more experience guys sa aming pag-adventure dito sa lugar na to. Yung dike na yon doon tayo aakyat, although na yung stair niya is na ano na fragile na. Ayan, na fragile na siya. So Sa Bagyo. hindi pa rin tayo hindi pa rin tayo mangingimi na akyatin natin yung hagdanan na yon kasi yun ang pinaka bagtasan papunta sa kabila. Ayan. Ayun yung hagdanan. So doon tayo dadaan, tapos doon sa ibabaw sa tuff, doon tayo dadaan sa kumbaga sa Samar, sa Igbaw. Yun, natuto na rin ako magsalita ng waray. So Nawaray man sa doon kami malakat Haigbaw. Yun. Magaling na rin ako magsalita ng waray. So shout out sa mga taga Samar. Sa mga katrabaho ko diyan sa Banawi, shout out sa mga Samarnon. Kay damo man mga waray dito Banawi. Shout out sa inyong lahat diyan. Pwede pa kayo tumalakaran? Pwede ba? So let's try to across this stair. Okay. Nakakahilo. You may go first. So ayan. Ando na siya guys. Yung guys yung aakyat. Mahirap na mag-akyat ang tuhod. Nakakahilo. Sumasakit na guys kapag ganito na ang edad. Pag tumungtong ka na guys ng line of 5, may mararamdaman ka na talaga sa tuhod. Medyo may kunting pananakit. Pero sa mga taga-probinsya na maganda ang mga pagkain nila, fresh. Ang hangin, fresh. Tapos basta yung mga nandito sa probinsya talagang mga sariwa. So malalakas pa talaga ang kanilang mga katawan. Compare sa mga taga Maynila na ang mga kinakain talaga. Alam naman natin yan. Mga Manileño na ang mga kinakain natin talaga umaabot minsan ng 2 na itinatravel papuntang Manila. Takalangalan tayo guys kung bakit sariwa pa. Pero ang katotohanan mga tukad friends, kasi na-try ko na rin guys na manguha ng mga gulay on the spot. Pero after ng mga ilang oras lang ay kumukuluntoy na. Ganun talaga ang sariwa, kumukuluntoy na siya. Pero pag itatravel mo pa siya ng 2 days at pagdating sa Maynila, sariwa pa. So malaking katanungan yan guys. Pero wala naman tayong magagawa kundi bumili pa rin tayo kasi gulay po yun. So shoutout na rin sa mga nagtitinda ng mga gulay. Yan. So andito kami Wesley. Wesley, kumusta? Paglalakad natin dito sa tuff. Sa Ayan. Ingat ka ha, baka mahulog ka dyan. Ingat. So ako rin, nagbablog din ako nakatingin ako sa may camera. Baboy. Baboy. Asan yung baboy? Ayun o. Sabi ni Wesley, kamukha niya raw baboy. At dito, yung baboy dito, ibang klase guys, mahabang nguso. Para yung daga na mahabang nguso. Di ba, mayroong daga na mahabang nguso? Yung kumagat sa akin Alin? Yung mahaba na yun, yung mahaba? Oo, nangangagat nga yun. Yung baboy guys, bali babae ito. Mga ilang beses na yata ito nanganak guys. Ayan. Tapos ito ang kainaman, ito yung mga gustong gusto ko sa buhay pagdating ng araw na kung saan magkukwit na tayo sa trabaho sa Manila. Gusto kong manirahan talaga ng probinsya. Katulad nito, 'di ba? May mga bakod, andyan yung mga tinatanim na pwedeng mapakinabangan, kahit gulay yan. So napakaganda yan sa health ng tao. So ayun, makikita ninyo guys yung sitaw, mahaba siya. Kumakain sarap. yung baboy ng
Ang sarap guys ng mga sitaw na ganyan kapag niluluto mo. Ayan, ihalo mo sa mga sinabawan or either na ano mo, tawag doon, tuyo. May halong tuyo. Tapos may mga ampalaya, may mga sagingan. So may mga ano, may mga tanim din ng mga ganito oh. Mga anong tawag diyan? Ano yun? Talbos kamuti. May mga talbos kamuti, gabi. So andyan na. So bali pag mayroon kang isda, dadampot ka na lang guys ng ano ng pwede mo ipanghalo o pwede mo ipang sahog sa niluluto mong ulam. So walang problema pag nasa probinsya ka. Kahit gulay lang okay na 'yon, sapat na 'yon guys. Basta ang mahalaga na nakakakain ka sa araw-araw. So medyo malayo-layo na rin guys yung aming nalakaran ni Wes. Kami guys dumadaan, yan. So pinaka dead end na to ng dike. At mayroong kalsada ito guys, papunta roon sa gitna ng Baryo Candoros. Tapos tatawid ka rito mga Tokad friends. Pagkatapos makikita mo pa rin guys na ayun yung ilog na yon dito sa likod mismo. Ay mas malawak guys yung ilog papunta doon at iyon na tinatawiran doon mga Katokad friends. Or doon sa kabila pwede rin kaso nga lamang medyo malalim ng konti doon sa may mga tagba rito, mga bangka. Doon kami tumatawid kasi makikita nyo guys yung kalsada, ayan makikita ninyo. Diyan kami dumadaan, then tatawid kami doon sa may kabila, papunta doon sa Nasuraan. Yung part na yan guys ay ang tawag diyan ay Nasuraan. Diyan kami pumupunta. But yung nasa kabila na mayroong kalabaw, ayun may kalabaw doon Hindi ko yan kamukha Hindi ko yan kamukha Si Wesley inangking kanina kamukha niya yung baboy daw Napakabait na bata. Ako ayaw ko ng kalabaw. Ayaw ko ng kamukha ng kalabaw. Good morning po. Mamimingwit po kayo? Abaw. Ano pa mahuli po ninyo? So ayun, talagang may pagdating talaga sa pang-ulam-ulam, katulad nga ni Sir, mamimingwit siya. Pag pinalad, mayroon siyang madadalang pagkain sa kanyang pamilya. So ayun, doon mayroon daanan papunta doon. Doon kami pupunta tomorrow sa kabila na yun sa Nasuraan. So tingin ko guys, pasamantala ko munang ititigil ang aking pag-vlog. At update ko na lang kayo bukas pag kami ay pupunta na sa sa Nasuraan. Tingin ko next episode yon yung aking ipakikita sa lugar ng Nasuraan kasi masyado nang mahaba yung aking ipinakita sa inyo na ganda ng lugar ng ano bang tawag dito? Kalimutan ko na. Yung basta hanggang dito na lang. Candoros. Medyo mahaba na guys yung aking naipakita sa inyo dito sa lugar o baryo ng Candoros. So magkita-kita na lang tayo muli sa susunod na episode ng aking pagbibideo doon mismo sa bundok kasi akit kami ng bundok. At marami kami doon na may experience, 'di ba, Wesley? Opo. So marami tayo may experience doon, meron tayong makukuha ng mga saging doon, meron tayong makukuha ng mga pinya roon or pwede tayong makainom ng mga fresh water. Pwede tayong kumain ng buko. Ayun So makakakuha tayo ng buko doon. Nagpaalam kami guys sa may-ari, pwede naman daw. So para matry namin yung sarap nitong tambis. Tambis daw. Uy, hallelujah. Sayang. Pwede makuha natin yan. Nalaglag pa guys. Ayan. Ayan. Wesley, mas masarap to guys. Ayan, yan. Tara, let's go. Salamat po. Thank you po. Strawberry. Napakataas ng standard mo. Strawberry daw ito. Wow, sarap. Nasa Baguio tayo. Nasa Baguio. Ay.
Sige po ate, maraming salamat po. Sige po. So ayun guys, hanggang dito lamang ang video na to at ako'y nagpapaabot sa inyo muli ng pasasalamat sa inyong suporta sa aking channel sa Katukad Vlog. God bless you mga Tukad friends. Bye-bye. Bye-bye. And peace.